Ito yung bago. Meron palang 60 days. Ibig sabihin, 2 buwan na ibinigay ang Department of Justice sa mga nag-iimbestiga na maghanap ng sapat na basihan, ebidensya para kung sino man pwedeng kasuhan sa human rights violation o extrajudicial killing. Pakinggan nyo itong report na ito, itong balitang ito. Galing pa ito sa aking kakilalang si Amy. Amy, salamat ha. At siya ho yung, sandali, nawala tuloy. Yung nagbalita nito Okay, ito na yun, no? Bigyan ng 60 araw ang binuong task force ng Department of Justice para matukoy kung magsasampa ng kaso ukol sa umunoy extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vazquez, target ng task force na magbigay ng update sa kasong posibleng isampa sa preliminary investigation sa prosekusyon ng DOJ kaugnay ng war on drugs. Dagdag pa ni Vazquez, nakikipag-ugnayan na ang task force sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mangalap ng lahat ng posibleng ebidensya sa war on drugs. Yan, no? So, malinaw po yan. Ayan ang latest na. So, gumagalaw na. Gumagalaw na ang Office of the Department of Justice, Office of the Secretary. Dahil nabuo na nga yung task force ng 1 linggo pa at ngayon, binibigyan sila ng 2 months, 60 days. So, November ngayon, dapat by January, may mga malinaw ng dokumento at basihan para ituloy na yung kaso. Ayan po. Ito'y galaw ng Department of Justice matapos maghamon si dating Pangulong Duterte na siya kasuhan. Dahil hindi naman siya kinakasuhan. Mula pa nang siya ay mayor at naging presidente sa kanyang mga ginawa. At pag-uutos kung ano-anong paglabag sa karapatang pantao, wala naman daw kaso siya at hindi kinakasuhan. Nauna pang kinasuhan ng mga biktima dyan sa war on drugs, doon naman sa International Criminal Court. Pero sa Pilipinas, wala. At dahil dyan, gumagalaw na po. Kasi nung nakaraang administrasyon, siyempre, hindi gumalaw yung mga dating DOJ Secretary, Police at NBI kasi Duterte administration nun. Pero ngayon, 2 taong mahigit na wala pa rin. Ngayon, napipilitan na po. Dapat lang talagang gumalaw. Mag-imbestiga na at kasuhan na para magkaroon ng due process, bigyan ng pagkakataon ang complainant, bigyan din ng pagkakataon ang mga akusado. At yan naman po ay hindi masama dahil si Duterte mismo, former president, ang naghamon na siya kasuhan doon sa kanyang pag-amin ng lahat ng responsibilidad, lahat ng pananagutan, doon sa libo-libong mga nagdisgrasya, mahigit na 30,000 ang naging biktima sa loob ng 6 na taon o sa loob ng ilang taon mula nung siya mayor hanggang siya naging pangulo laban sa illegal drugs. Tama yung kampanyaan labanan ng illegal drugs, pero yung pamamaraan naging malupit kasi nga ho, tukhang kaliwat kanan at libo-libo nga po ang nadisgrasya kasama ang mga inosente. Meron dong 3 years old, meron 13 years old, merong 18 years old, mga minor de edad na walang kalaban-laban. So ayan po, good luck sa Department of Justice Task Force on Extrajudicial Killing Investigation. Ayan na po, gumagalaw na yan. Maraming pwedeng tumulong sa kanila, NBI, siguro police, at yung mga complainant. May panawagan nga pala ang Department of Justice Secretary Remulla. Lahat daw po ng mga naging biktima magpunta sa kanila. Lumapit sa NBI, lumapit sa kanila, magpa-identify, magbigay ng mga sinumpaang salaysay, kwento na kung paano nawala ang kailang mahal sa buhay bilang complainant. Ayan, no? So, kung yung 30,000 ay lahat pupunta, okay. Pero kung hindi man lahat, sila ay magpunta ho sa NBI, sa lahat ng pinakamalapit na opisina ng NBI, sa lahat ng pinakamalapit na opisina ng police, or dumirekta kayo dito sa Maynila, sa Department of Justice, at welcome daw po. Doon mismo sa task force, pwede rin kayo magpunta. At yung task force na yan, maraming member dyan. Okay? Yan na ho yung pagkakataon ngayon. Doon sa mga lumuluha pa rin, umiiyak pa rin, malungkot, hindi pa rin makamove on. Talagang napakatagal hong tanggapin yung anak mo, asawa mo, pamilya mo, pinalaki mo, inalagaan mo, tapos kinuha lang ng ilang segundo dahil nga ho sa operation ng mga otoridad sa utos ng dating Pangulo na hindi naman i-deny. Inamin pa nga na siya ang nag-utos, kanyang programa yan, at inaako ang responsibilidad. Ang hindi lang niya sinabi, at yun ang malungkot, hindi siya nagsisi at hindi humingi ng patawad. Hindi man lang nag-public apology. Walang ganon.
at hindi rin po siya nagsisisi. Inamin niya, walang pagsisisi, walang pagpapatawad, aakuin ko ang lahat ng responsibilidad. Yan po yung mga statement eh. Kaya nga ho, nagsasalubong ang kilay ng mga abogadong katabi niya kasi alam niyang mabigat yung mga statement na yon on record before Quadcom hearing at hindi yan mabubura. Paging dun sa Blue Ribbon Subcommittee sa Senado, nakarecord din yan. Hindi rin yan mabubura. At yung mga pag-amin na yan, may nakikinabang na ngayon. At dapat pakinabangan para makapaghanap ng hustisya ang alleged victim. At lalo na yung International Criminal Court na nagbabantay dyan. So good luck. Justice for all. Mabigyan sana ng hustisya ang mga naging biktima. Mabigyan din ng hustisya ang mga akusado. Yan naman talaga, yan ang rule of law eh. Due process. Bigyan ng katarungan, bigyan ng panahon, idepensa ang kanilang sarili ng mga akusado, ng mga suspect o akusado, at yun naman complainant, pakinggan din yung kanilang panig. Yan po ang pagpapatupad ng tama sa ating mga batas. At yan naman po ang ginagawa under President Marcos. Ayan, malinaw yan. Dapat naintindihan po ninyo. Okay? Paki-like and share nitong ating mga video ito. Ano? Marami hong mga kaganapan. At mahalaga hong makarating sa atin at sa inyong mga kaibigan sa social media. Kaya share and like. At dun sa hindi pa, mag-subscribe po kayo dito sa MA Pinoy TV. Isang magandang balita po. Ito yung kay Mary Jane Veloso. Sigurado na pong papauwiin siya. Pero under process po yung dokumento. Marami pa hong dokumento dapat gawin yan. Pero liwanagin ko lang kasi yung iba parang tuwan-tuwa, makakalaya na. Hindi po kalayaan. Totally, ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso dito, dahil ang usapan dyan at pinayagan ng Indonesian government, dito na lang ituloy sa Pilipinas ang pagkakakulong. Kaya pwedeng ikulong yan doon sa Women Correctional dyan sa Mandaluyong City pagdating. Hindi ho yan pag-uwi, diretso sa pamilya, tapos malaya na, hindi po. Nakakumbinsi lang po ni Pangulong Marcos through Department of Foreign Affairs at mga abogado ang Indonesian government, lalo na yung bagong Pangulo doon, na sa halip na doon makakulong, sa halip na parusang bitay, kasi may death penalty, guilty sa death penalty issue, the drug trafficking, ay iuwi na lang dito at dito ipagpatuloy yung pagpapakulong sa kanya. Kukulong na lang. Ayun. Naisalba na yung buhay. O hindi ho basta uuwi. Nakukulong pero maganda, mas madali, mas napalapit sa kanyang pamilya, madadalaw-dalaw siya. Kung diyan siya ikukulong sa Women Correctional, tingnan sa Mandaluyong, mas madaling puntahan. Ayan po yan, para malinaw, nakakalituhan. Kasi akala nila pinalaya, palalayain ng Indonesia, malayang-malaya na, hindi po. Makukulong pa rin dito. Katunayan, pati ho siya yung magiging complainant doon naman sa nakapending na kaso sa, saan ba siya? Tarlac? Ano siya? Basta sa Central Luzon. May nakapending na kaso na matagal na eh. Doon naman sa nag-recruit sa kanya. Illegal recruitment naman ang kaso. Ang complainant dyan ay itong si Veloso. Hindi nga matapos-tapos ang kaso niyan kasi nasa sa Indonesia. Pag uwi dito, pwede na siyang humarap sa trial para patunayan niya yung mga nag-recruit sa kanila ang posibleng may kasalanan, may pananagutan at hindi siya dahil sa mukhang nautusan lang. Ayan. Any comment, reaction, sige lang po. Paki-like at share ng ating video.